Hello everyone, this is Teacher Ale and guys, sorry kung super late upload na po ako at wala na po akong upload sa YouTube channel ko dahil po sa sobrang busy ko po. So ngayon po, ang topic natin is how to become a substitute teacher. Complete requirements and a step-by-step process. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano yung mga requirements sa pagiging substitute teacher. So let's start. So, first is message from the HR. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Dahil hindi kayo magiging substitute teacher kung wala pong message coming from the HR or sa inyong division. So, yung sa akin po, nag-message po yung HR sa akin. Ang sabi po dito is, as lang tana ko ma'am, asa ka karon connected, o kung willing ka mag-sub, salamat. So, kung in Tagalog naman po, tanong lang po if saan ka connected ngayon, if willing po ba kayo mag-substitute teacher. Salamat. So, yun po yung text sa akin sa HR. Hindi po kayo makakapag-sub kung wala pong text mula sa o text or tawag mula sa HR ng inyong division. Next, ano naman ang gagawin ninyo? Ang gagawin ninyo is get your advice order. So, pagkatapos ng text, sasabihin mo agad na, opo, pwede po akong mag-substitute teacher. Salamat. So, pupunta na po kayo sa division at kukunin yung advice order. Anong laman sa advice order? Ito po yung saan kang school, sino yung pagsasaban mo, at ano yung mga requirements. So, malaga po yung papel na ito. So, magpipirma ka lang po sa baba. And then, kailangan mo nang tapusin or kunin yung mga requirements na gusto nilang makuha mula sa iyo. So, yung sa aking situation kasi, August 18 dapat ako magsisimula. Pero, binigay nila is August 18 din. So, sabi nila, basta pumunta na lang ako sa school, at yung mga requirements ko, pwede lang within this week or kaya weeks bago pa magpasa. So, pwede po at pinahintulutan po nila ako na late mag-submit ng mga requirements dahil hindi naman po kasalanan ko, kundi kasalanan nila dahil hindi po agad ako binigyan ng advice order or kung ano yung mga requirements na dapat na kukunin ko. Okay, next is, ito po yung mga complete your requirements as soon as possible. So, ito po yung dapat ninyong kukunin kapag kayo ay magsa-substitute teacher. Okay, first is the Form 212 PDS, Revised 2017. Must be original or kaya dapat nakapa-notaryo ka. Guys, ito yung pinakamahirap talaga sa lahat lalo na kung ikaw ay first time pa lang na magpapa-substitute or mag-substitute. Dahil yung sa ano ko po, nung nag-PDS na po ako, okay na. Kailangan na lang po ng notaryo. Pero pagdating ko po, pag-submit ko po galing sa division, hindi po tinanggap yung PDS ko. Bakit hindi tinanggap? Dahil kailangan kong magpa-backdate. Okay, di ba yung advice order ko is August 18? So, hindi dapat August 18. Dapat mga nasa August 15, 14, dapat yung date ng aking pagpapanotaryo. So, kailangan kong magpa-backdate ang tawag sa kanila. So, guys, remember lang ha, dapat yung PDS ninyo is number 212 or revised 2017. So, always remember yung sinabi ko, kapag sinabing backdate, ipa-backdate nyo na po para hindi na po kayo pabalik-balik sa division. At may marami pang mga correction sa akin. Like, kung may mga NA, dapat kailangan lagyan ng mga NA. Kung LSB ka ba, dapat hindi LSB ang lalagay, kundi Local School Board Teacher. Dapat kompleto po. Okay? So, yung mga situation na ganyan, dapat hindi nyo po papalagpasin dahil paulit-ulit kayong pupunta sa division kung hindi po kayo makikinig sa HR. Okay. Next naman na kukunin ninyo ay yung experience worksheet. Ano nga ba itong experience worksheet? Ano yung mga naging trabaho mo nung ikaw pa lang ay nag-volunteer? Okay. Sa akin, naghanap lang ako sa Google at nilagay ko lang experience sheet, civil service. Okay, pwede nyo na po itong i-download at ito po yung format niya. So,
Guys, wag niyo pong lalagyan yung position ninyo, like for example, you are LSB. Dapat local school board teacher. Yan po talaga kompleto. Hindi po natin parang hindi po na kailangan pong kumpleto yung pagkakalagay natin. Okay? So next is the PRC with good standing. Kung wala pa kayo nito, guys, kailangan niyo na pong kumuha dahil isa ito sa mga requirements kapag kayo ay nag-sub at magiging permanent din. Okay, next is the board rating. Ito yung board rating natin. May nakalimutan ako dito. Board rating at yung ID natin. ID kailangan naka-Xerox. Okay. So number 8 is the Form 211 Revised 2018 may medical certificate. So ito po yung medical certificate. So kapag po nagpa na medical kayo, pumunta po kayo doon at ibigay nyo lang po itong form na ito. Kailangan po i-print ninyo ito at yung doctor ninyo ay ilalagay kung fit ba kayo or unfit sa trabaho. Then, sisignaturan at pwede nyo na po itong ipasa. So, kailangan po meron kayong blood test, urinalysis result, chest x-ray, drug test, at neuro test. So, ito po yung mga kailangan ninyo. So, please don't forget yung Form 211 Revised 2018. Ito pong nasa picture dito. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? So, next is the NBI clearance. Ito, madali lang makuha ito. So, yung requirements lang, ano ba yung requirements? Dalawang ID yung kinuha sa akin. At of course, kailangan ng Gmail account at number mo. Okay, next is the birth certificate or kailangan dapat PSA yung ipapasa ninyo. Kasi baka hahanapan kayo ng PSA, at least may submit na po kayo. Next is the TOR or CAF. Ito yung pinakamahalaga, ito yung pinakamatagal sa lahat. Kaya, while hindi pa kayo nagsa-substitute, kailangan kumuha na po kayo ng TOR ninyo dahil matagal po makuha ang TOR. Kailangan pa ninyong mag-request sa school. So, it's better na advance po kayo. At if meron na po kayong TOR, much better. Okay? So, guys, before mag-end ng video ko is dito po sa PDS, ipapakita ko po kung ano yung step by step na ating ilalagay sa ating PDS. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi nung ako po ay nagbasa, marami pong mga correction na ginawa sa akin. At sa ibang video na po ito na aking i-upload. Guys, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan po kayo. At if may mga tanong kayo, please don't forget na mag-like, share, and comment at i-comment nyo na rin yung mga tanong ninyo. Maraming maraming salamat po. God bless. Goodbye.